Ang kalahating oras na biyahe mula sa ospital hanggang sa mansyon nila, inagawa ni Cleo yung biyahein ng 20 minutos. Halos paliparin na niya ang kotse niya. Nagpupuyo siya sa galit at gusto niyang manakit. Muntik nang mapahamak ang asawa at ang anak niya. Binunggo ni Cleo ang gate nila. Hindi na siya nagantay, napagbuksan pa siya ng gwardiya na nagbabantay roon. Nang makarating sa front door, humahangos na pumasok siya sa pintuan. "Asa ng mami?" Pasigaw na tanong niya sa katulong na sumalubong sa kanya. Bakas ang takot at pagkataranta sa mukha ng katulong. "Darling?" Napalingon si Cleo sa nagsalita. Nakatayo sa buka ng dining room si Amira at nakangiti ng matamis sa kanya. Lalo naman nagdilim ang paningin ni Cleo. Mabilis na lumapit si Cleo sa babae at napatras naman ito sa galit na nakikita nito sa kanya. "Cleo." Hindi nito natuloy ang sasabihin na malakas siya nitong sinampal. Dahilan para matumba ito. "Anong karapatan mo saktan ng asawa ko? Gusto mo ba talaga mawala?" "Cleo! Anong sinasabi mo?" Sigaw ng mami niya na nagmamadaling bumaba ng hagdan kasama ang daddy niya. "What are you doing?" Galit na sigaw nito nang makalapit sa kanya. Hinawakan nito ang braso niya na malakas niyang iwinaksi. At muntik na ito mawala ng panimbang kung hindi na naging maagap ang daddy niya. "Ano ba nangyayari sa'yo, Cleo?" Galit na saad ng kanyang ama. Matalim na tumingin lamang siya dito. "Bakit hindi ninyo tanungin na babaeng ito at dyan sa magaling mong asawa, papa?" Turo niya sa ina dahil sa galit. "Nawawala ka na ng respeto, Cleo." May babala sa tono ng kanyang ama pero hindi niya iyong pinansin. Kung galit ang mga ito dahil sa inasal niya, mas galit siya dahil sa ginawa nito sa asawa at sa anak niya. "Paano ko sila respetuhin kung tinangka nila saktan ng anak ko? Ang apo ninyo, papa!" Gigil na sigaw ni Cleo. Natigilan naman ang daddy niya at napasinghap naman ang mami niya. Pati si Amira na nakaupo pa rin sa sahig ay nanginginig sa takot dahil sa galit na nakikita sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Baka sa pagkalito sa mukha ng daddy niya. Bumitaw na rin ito sa mami niya. "Pinagtulungan nila ang asawa ko dahil lang para muntikan na mawala ang anak ko." Nanginginig siya sa galit. Hindi niya mapigil ang pagtaas ng boses. Galit na binalingan ng daddy niya ang mami niya na ngayon ay namumutla na at hindi ito makapagsalita. Takot sa galit na nakikita sa mag-ama nito. "Totoo ba ang sinasabi ng anak mo, Martha?" Tanong ng daddy niya sa kanyang ina. "Hindi ko alam na buntis si Andrea." Saad ng ina at halatang guilty sa nagawa. "Kahit na! Anong pumasok sa isip mo at sinaktan mo manugang mo?" Galit na sigaw dito ng daddy niya. "She has no breeding. Tinapunan niya ng Diyos si Amira." Sumbong nito at para itong bata na nahuli sa kasalanan at pilit ginagawa ng katwiran ang kasalanang nagawa. "My God!" Sambit ang daddy niya na parang nauubusan ng pasensya sa asawa. Napailing naman si Cleo. Pumayag siya dito sila tumira mag-asawa dahil sa pakiusap ng mami niya kahit lantaran ang pagkaayaw nito kay Andrea. Pero hindi naman niya akalain na aabot ng sasaktan nito ang asawa niya. Tumalikod na siya. Mabuti pa ang hakutin na niya mga gamit nila mag-asawa at tumalis sa mansyon ng mga magulang. Hindi siyang papanatag na makasama ng asawa niya ang mami niya. Sinabihan niya mga katulong na nadaanan niyang sumunod sa kanya. Nang makarating sa kwarto nila mag-asawa, agad niyang inutusan ng 3 katulong na ihanda lahat ng damit nila mag-asawa. Tumuloy naman siya sa library niya. Kinuha ang isang kahon at inumpisang ilagay doon ang mga importanteng papeles na pag-aari niya. Nang matapos si Cleo, itapos na rin ang mga katulong sa pag-empake. Pinasunod niya mga ito pababa ng hagdan at bitbit naman niya ang kahon. Pagbaba sa hagdan, inakita niya nakaupo sa sala ang mami at daddy niya at wala na roon si Amira. Siguro ay pinauwi na ito ng mga magulang. Agad na tumayo ang mami niya nang makita siya. Namumula ang mga mata nito
halatang galing sa pag-iyak. Saan ka pupunta, iho? Parang maamong tupa na tanong nito sa kanya. May pagkaalarma rin ang boses nito habang nakatingin sa mga katulong na may bitbit na mga malalaking maleta. Isa kanyang lahat ng yan sa kotse ko. Wika niya sa mga katulong. Aalis na kami dito ng asawa ko, mama. Malamig na tugon ni Cleo dito. Bigla namang itong napaluha. Ako ang iyong ina, Cleo. Siyam na buwang kitang dinala sa sinapupunan ko. Ako ang nagpupuyat kapag nagkakasakit ka noong bata ka pa. Pagkatapos ngayon, pagpapalit mo ako sa babaeng yun? Naghihinanakit na sumbat nito sa kanya. Napatiimbagang si Cleo sa sinabi ng ina, pero hindi siya umimik dahil pag nagsalita pa siya, lalo lang maraming sasabihin ang mami niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng magsalita uli ito. Kapag lumabas ka ng bahay na to, tatanggalan kita ng mana, Cleo. Sigaw nito sa kanya. Napahinto siya at malungkot na nilingon ito. Gawin mo, mama. Kung diyan kayo masaya. All my life, sinunod ko lahat ng gusto ninyo. I didn't ask anything from you. Hindi ako naging maluho kahit alam kong kaya ninyong ibigay ang lahat sa akin. I didn't pursue my dream to become a chef because you said so. I did what you wanted. I become what you wanted me to be. At isa lang naman ang hinihiling ko noong paman. Hayaan niyo ako mahalin ng taong mahal ko. That's Andrea. Mahal na mahal ko si Andrea at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng mana o ng kahit ng ano paman. Si Andrea lang, ma'am. Pero bakit ayaw mo pang ibigay sa akin yun? Puno ng hinanakit at tanong ni Cleo sa kanyang ina. Pero hindi ito nakapagsalita. Tuluyan na siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Iniwan ang mga ito na nakatunghay lang sa kanya. Nakangiting nakatanaw lang si Don Simon sa papalabas niyang anak. Hinahangaan niya ang paninindigan nito sa babaeng mahal nito. Hindi kagaya niya na napilitang pakasalan ng asawa at iwan ang tunay na minamahal dahil lang sa gusto ng magulang niya. Buti na nga lang at sa paglakad ng panahon, inatutunan niyang mahalin si Martha, ang babaeng pinagkasundo sa kanya. Inakbayan niya ang asawa at inalo ito. May katigasan ng ulo ng asawa niya, pero alam naman niya na mahal lang nito ang anak kaya ito nagkakaganoon. Martha, tumahan ka na nga. Matuwa ka na lang at lumaki may paninindigan ang anak natin. Naiiling na sabi niya sa asawa. Natawa siya nang lalo lang lumakas ang pag-iyak nito at bahagya pa siyang kinurot. Hindi mo mahadlangan ang tunay na pag-ibig, Martha. Ang mabuti pa, itanggapin mo na lamang iyon. Wika niya at inalikan ng asawa sa noo. Nagising si Andrea na may mainit na kamay na umahaplo sa mukha niya. Namulatan niya ang asawa. Nalalalim ang mata nito pero andun pa din ang pag-alala sa pagod ng mga mata nito. Kumusta na ang pakiramdam mo, Andrea? Paos ang boses na bati ni Cleo. Nasaan ako? Tanong ni Andrea dito. Ginagap nito ang palad niya at masuyong hinalikan. Nasa ospital ka, Andrea. Dinugo ka kaya sinugod ka dito nila Tessie at ni Oscar. Tugon naman ni Cleo. Nangunot naman ang noo ni Andrea. Pilit inaalala ang mga nangyari. Bigla kasing sumakit ang puson ko kanina. Bakit daw ako dinugo? Muntik nang mawala ang anak natin, Andrea. Ano? Gulat ang tanong ni Andrea sa kanya. 4 na linggo ka ng buntis, babe. Sabi ng doktor, bawal ka daw may stress. Pero huwag kang mag-alala, okay na anak natin. Nakangiting sabi ni Cleo at hinalikan pa siya. Tulala naman si Andrea ang napatitig dito. May tuwa siyang naramdaman sa kalamang buntis siya, pero agad iyong napalitan ng awa para sa batang dinadala niya. Iniisip niya kung paano lalaki ang anak niya kung hindi naman nagmamahalan ang mga magulang nito. Napahawak siya sa impis na tiyan at hindi napigilang tumulo ang luha niya. Kawawa naman ang anak ko. Dahil hindi magtatagal, hiwalay na ako ng ama niya. Lalaki siyang walang buong pamilya.
Paano ko ipapaliwanag na hindi siya bunga ng pagmamahalan? God, what life can I give to my child? I can't be pregnant. Naisip niya iyon at hindi napansin na nasabi niya pala iyon ng malakas. At narinig iyon ni Cleo at para may bagay na sumugat sa puso sa kanyang narinig. Pero buntis ka, Andrea. Seryosang boses na wika ni Cleo at napatingin siya dito. Kita niya ang sakit at galit sa mata ng asawa. Matagal sila nagkatitigan hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Good morning, Mr. and Mrs. Mondragon. Magiliw na bati nito. I just want to inform you na pwede na lumabas ang misis ninyo anytime after na masettle ang bill. Nakangiting imporma ng doktor. Tumayo si Cleo at nakipag-usap sa doktor na may mga inabot na reseta para sa kanya. Pagkalabas ng doktor ay bumaling ito sa kanya. Magpahinga ka muna, Andrea. Antayin mo si Nay Tessie dahil asikasuhin ko lamang ang bill. Tinanguan niya lamang ito. Pagkalipas ng halos 1 oras, inasa kotse na sila ni Cleo at bumabiyahe na pa uwi. Si Nay Tessie at Oscar ay nauna na raw umuwi dahil may dalang sasakyan ang mga ito. Nilingon ni Andrea si Cleo nang mapansin na hindi papunta sa mansyon ang tinatahak nilang daan. Mukha na bang nabasa nito ang iniisip niya kaya agad ito nagpaliwanag. Hindi na tayo sa mansyon titira, Andrea. Pansamantala, doon muna tayo sa log house habang hindi pa tapos ang bahay natin na malapit sa Kapitolyo. Paliwanag ni Cleo. Pero malayo ang log house sa opisina mo at sa eskwelahan. Bumuntong hininga ito. Nag-leave muna ako habang hindi pa tayo nakakalipat para samahan ka doon. Mapagkakatiwalaan naman ang mga tauhan ko. Lagi rin naman ako nakamonitor through internet kaya walang magiging problema. Tumikhi muna ito bago nagpatuloy. Parang tinatansya pa siya bago sabihin ang gustong sabihin. At tungkol naman sa pagtuturo mo, I think dapat hindi ka muna babalik sa pagtuturo, Andrea. Napalingon siya dito. Pero bakit? Di ba pumayag ka na? Oo, alam ko. Pero buntis ka at masaya ang pagbubuntis mo, Andrea. Hindi ko hayaang mapahama ka at ang anak natin. Seryoso pa na wika ni Cleo. Sa tono ni Cleo, mukhang hindi niya babali ang desisyon nito. Saka may punto rin ng asawa. Masaya ang pagbubuntis niya. Sa kulit ng mga estudyante niya, hindi malabong ma-stress na naman siya. Napahawak si Andrea sa kanyang tiyan. Hindi rin niya hayaan na mawala ang anak niya. Huwag mong sisihin ang anak ko. Tiimbag ang nasabi ni Cleo. Ha? Takang tanong naman ni Andrea dito. Huwag mong sisihin ang pinagbubuntis mo kung bakit hindi ka muna makakapagturo, Andrea. At bakit ko naman sisihin ang pinagbubuntis ko? Inisa tanong ni Andrea dito. Hindi niya maintindihan kung saan ito kinukuha ang mga sinasabi sa kanya. You look disappointed, Andrea. Gigil na sabi ni Cleo. Oo, disappointed ako. Pero hindi ganun kakitid ang utak ko para isisi iyon sa walang muwang na bata sa tiyan ko, Cleo. Hindi na niya napigilan ang mapasigaw. Naiinis siya na pinagbibintangan siya nito na kung ano-ano. Huwag kang sumigaw, Andrea. Baka makasama sa'yo. Sigaw din ni Cleo. Napasinghap siya sa biglang pagsigaw nito. Nangilid ang luha ni Andrea at ang sama-sama ng loob niya ng sandaling iyon. Ano bang ginawa niyang masama? Bakit lagi itong nakasigaw sa kanya? Nilingon siya ni Cleo at bumukas ang guilt sa mukha nito. I'm sorry. Sorry na. Huwag ka nang umiyak. Makakasama yan kay baby. Alo nito sa kanya. Inihinto ni Cleo sa gilid ng kotse at mabilis siyang niyakap. Hinaplos ito ang likod niya. Sorry na, babe. Please, tahan ka na. Parang maamong tupa na alo nito sa kanya. Lalo naman siyang napaiyak dahil sa pagiging gentle na asawa. Hindi niya kasi maiwasan. Pero parang lalo siyang nahuhulog sa asawa na hindi naman dapat dahil wala naman itong balak patagalin ang pagsasama nila. Magpa-file ito ng annulment at babalikan si Amira.
Don't cry, Andrea. Bumitaw ito sa kanya. Seryoso ang mukha ni Cleo na tumitig sa kanya. Pagkatapos ay bigla na lamang nitong sinampalang sarili. Napakasama mo, Cleo. Sabi pa nito, tapos sunod-sunod na sinampalang sarili. Napatitig naman si Andrea sa kanyang asawa at natigil siya sa pag-iyak. O ayan, ginanti na kita. Huwag ka nang umiyak, please. Wika pa ni Cleo. Tigagal pa rin si Andrea sa ginagawa ng asawa. Pero pagkatapos makabawi, ay napangiti siya at nauwi sa malakas na pagtawa. Nangunot naman ang noo ni Cleo. Tila napikon sa pagtawa niya. Sumimangot ito at binaling sa ibang paningin. Hinaplos ni Andrea ang namumulang pisngi ng asawa. Para kang hibang dyan. Nakangiti na sabi niya dito. Ngumiti na rin ito at ginagap ang kamay niya na nasa pisngi nito. Tama ka. Nahihibang na nga ako. Pero at least, napangiti kita, Andrea. Nginitian siya nito. Ngiti na lalo ng pabilis ng tibok ng puso niya. Kainis. Gusto na naman niyang maiyak. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit ba lahat ng galaw ng asawa parang lalong lumalalim ang pag-ibig niya dito? Kasama nila sa laghaw si Nay Tessie. Ang sabi ni Cleo, kung saan daw sila mag-asawa titira, ay doon na rin daw si Nay Tessie. Ayos lang naman sa kanya iyon dahil malapit ang loob niya sa ginang. Hindi niya lang alam kung paano napapayag ni Cleo ang mami nito na sa kanila titira ang mayordoma sa mansyon. Kumuha rin ang isa pang katulong si Cleo para siyang gagawa ng mga gawaing bahay. Halos hindi na kasi siya palabasin ni Cleo sa kwarto dahil sa takot ito na baka kung ano na muli ang mangyari sa kanya. Sa tingin niya, magiging isang mabuting ama si Cleo sa magiging anak nila. Dahil ngayon pa lang ay sobrang alaga nito. Lagi ito nakalalay sa kanya na pati sa pagliligo ay inaalalayan siya nito. Gusto rin nito na ito magsusubo sa kanya kapag kumakain siya. Kapag naman pinipigilan niya ang asawa, ay napakadaming katwiran, kaya naman hinahayaan na lamang ito. Buti nga ngayon at busy si Cleo sa kabilang kwarto na ginagawa nitong opisina, kaya naman nakalabas siya ng bakuran at nakapagpaaraw. Nag-i-enjoy siyang pinagmamasdan ang nakatanim ng mga rosas. Tahimik ang lugar at tanging maririnig mo lamang ay huni ng ibon at insekto. May naririnig din siyang lagaslas ng tubig. Kailangan mo na magpahinga, Andrea. Napalingon siya kay Cleo. Nakapamulsa ito at nakatanaw sa kanya. Napaikot niya ang kanyang mga mata. Manghihina ako kung lagi ako nagpapahinga, Cleo. Katuwiran niya dito. Bubuntong hininga ang asawa at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likuran na ikinapitlag ni Andrea. Naramdaman niya ang labi nito sa leeg niya. Cleo, wika niya dito na halos pabulong. Napapikit siya sa init na hatid ang pagkakalapit nila. Mukhang pareho sila ng pakiramdam ng mag-asawa. I want you. Pero baka masaktan natin si baby. Buo sa sabi ni Cleo, sabay haplo sa kanyang tiyan. Napakagatlabi siya. Gusto niyang i-assure ang asawa na okay lang na gawin ito ang gusto nitong gawin sa kanya dahil gusto rin niya at walang mangyayari sa baby nila. Pero ayaw naman niya magpakababa ng ganoon na lang. Ramdam niya na kailangan din niya ang asawa, ang lambing at pagmamahal nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.